proseso. Tama? Dumaan sa tamang proseso, then after ng pagpidos, araw na lang ang bilang at dapat aalis na kayo. Kasi yun ang nasa batas. Kaya ang pag-usapan natin yan, sir, bakit nandito ka? Dahil nandito ka rin. Tama? Sabi ng iba, bilisan mo lang kasi gutom na kami. Tama? Alam mo maraming gutom na. Tama? Okay. Hindi pa ako napakilala ni Ma'am Sandra. Ang unang gagawin ko ay magpapakilala sa inyo. Kaya dapat lahat na tayo sa harapan, no? Alamin mo, kilalanin mo. Kuhaan mo ng number na pag tinawagan mo, dapat sigurado may sasagot sa'yo. Tama? Kasi marami sa ngayon nagbibigay ng number pag sinatawagan. The number you dial is unattended or out of coverage area. Please try a call later. Picture na picture sa mga number. Pag oras ang tawagan mo, in case of emergency, hindi mo lang naman makunta. Sigurado ba kayo? Saan yung binigay ni Ma'am Sandra? Sigurado kayo? Dapat tinawagan mo kasi in case of emergency, may makunta kayo doon, may sagot. Sigurado kayo? Kaya dito, magiging aware kayo. Dapat. Ang pangalan ko kayo. Gusto mo naman? Pangalan ko. Dapat may bulping kayo. Kasi baka mamaya, nagpakilala na ako pang sisihin nyo. No? Hindi ko nakuha ang pangalan ko. Sinabi ko na kupihin mo. Diba? Tapos hindi mo naman kinopya. No? Kaya pag may magkatanungan ka, wala kong magkatanungan. Tama? Hindi mo alam kung sino ang sumagasagot doon sa number na ibigay sa inyo. Yung number ko, dito na. Are you ready? Okay, ito ang pangalan ko. Happy New Year. Dapat magiging masaya kayo. Okay, tingnan natin. Kasi lahat, nagbibigyan ko ng pangalan, pero hindi pa rin may sulat-sulat ang pangalan. Try ko kung kayo may isulat nyo ang pangalan ko. Ito na, ang pangalan ko. Pero may isang pero sa nagpagsalita ng Hip-Hop Kilos, balik Mr. Ray. Nandito rin po kami, ngayon na Mrs. Sam, nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba na Mrs. Sam, ano na mga services yan? Ang lagi kong sagot, yung ganito, mamay, inyong malalaman ang buong detalye. Sabi, babalik. Nakapende. Hindi ko problema. Okay, mabilis pa ako magsalita, mabagal. Mabilis! No, Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Okay, ikaw, Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Matagalan. Pag matagalan, talagang fair na fair, no? Yung ating napag-usapan ngayon, dito sa Pidos, tama? Dahil ang fair na fair mo, pag labas mo dito, marami kang natutunan. Eh, kung may natutunan ka, pag nag-exam ako mamaya, may sagot ka. Tama? Mag-exam ako ng 150 items, ang passing score is 149. Ang exam ko, yung inilecture ni Ma'am Sandra sa inyo. Ang tanong, may natutunan ba? Kasi ang iba, kunyari lang nakaupo yan. No? Ang unang tanong, yes na. Kunyari, talaga nakinig. Pero, ang nasa isipan, anong oras mo ba kami talaga ang kawalan? Kasi bakit? Antok na kami. At gutom na kami. Alas 10 pa lang kanina. Pumasok na kami hanggang ngayon wala sa lunch. No? Wala pa rin, tama? Oo, mga kaibigan yung kain. Ano nangyari? Sabi ng kuwa, mahalin ang mga OFWs. Mahalin. Bakit? Yan ang malaking na i-contribute sa gobyerno natin para sa mga ang ekonomiya ng bansa. Tama? Sa pamagitan ng sa pagpapadala mo. Kaya, may mga remittances, no? Bawasan ng tax, kunti na natira. No? Kulang mga sahod, kumplito man. Maliit man ang sahod mo, obligasyon mo magpadala sa pamilya. Kasi yan ang sinasabi kanina. Ha? Patuloy na suporta sa pamilya. Nandun, tama? Regular. Ha? Na support sa pamilya. Kaya, sa pagpadala mo, bawas talaga yan. Kaya umaangat ang ekonomiya ng ating bansa. Tama? Saan pinapasok? Sa kabanang bayan. Ang natiginabang sino? May narinig na ako dyan. Ang iba, sir, ang sagot sa akin, buhaya, bayan. Sino yun? Sino? Lahat sila. Hindi na mabanggit-banggit. Kaya ang iba, nakaupo lang sa mataas na tungkulin. No? Natatakot siya. Uy, gobyerno yun! Gobyerno yun! Takot kayo? Hindi. Ang totoong gobyerno, sino? Nag-aral ba tayo ng high school? Halos, sinasabi, without people, there is no government. Sino ang government? Tayo. Kayo, mamamayang Pilipino. Sila po, ang binigyan ng karapatan, yung humingi ng tulong, sigaw ng sigaw. Pagdating ng eleksyon, sige, dapuhin mo kami. Kasi pag nabuto mo kami, nagluk-luk, yun ang kami. Kawawa kayo na. Hindi naman siguro. Dapat yung titigil. Kaya sabi ni Presidente Duterte, tulong nga ako sa mga inusinting mamayang Pilipino. Bakit inusinting? Yan ang hindi alam ng mga mamayang Pilipino. Na kayo pala ang gobyerno, yung mga nakaupo,
mga pinagkakatiwalaan ng gobyerno. Binagyan ang karapatan, hindi para magpasaway, kundi para tumulong sa mamayang Pilipino. Malinaw? Kaya pagdating ng lalang 2025, huwag niyo akong kalimutan. Hindi ako gagaya sa inyo. May natutunan? Malinaw na ba? Kaya kayo alisin para sa inyong pamilya. Tama? Kaya tandaan, huwag kalimutan ang pangalan ko Bishop Sam Carbajosa. Mamaya, ibibigay ko rin ng number ko sa inyo. Sam Carbajosa. Sa probinsya, ang pangalan ko Samuel. Pagdating sa Manila, binago ko ng kunti. Kasi, no, tinatawag ko ng mother ko Samuel. Parang hindi, masakit sa tayo ko eh. Ang ginawa ko, pagdating ng Manila, sabi ko, babawin na lang ako. Ginawa kong Sam. At least, konti, live it up naman. Sam Carbajosa, ma'am. Kamag-anak mo ako? Oo. Ang boyfriend mo, Carbajosa din. Okay, Sam Carbajosa. Nakatutok ang ating kamera. Bakit? No? After nyo dito, maalala nyo, yung nagkikaranasan nyo dito na gutom, no? Puro hangin na sir. No? Malalaman nyo. Matutuwa kayo ba? Hanggang pagdating sa labas sa bansa. No? Umaasa ka. Ano pinirmahan mo pagdating sa Pilipinas sa labas ng bansa? Lahat ay masusunod. Pero hindi pa lahat ay masusunod. No? Kaya problema yan. Kaya pag binuksan mo yung YouTube channel ko, no? At pinanood mo, no? Mawala na yung problema mo. Bakit? Maalala mo yung nangyari sa'yo sa Pilipinas. Gutom ang inabot mo sa Pilos. Pero mas malapit pa pala ang inabot mo sa labas. Kaya gutom. Huwag naman sana nangyari. Malinaw? Kaya ako na ito just in case of emergency. No? Patanastas pa lang yun. Hindi pa consider. Kaya consider. Pagdating sa part 2, walang antok. Walang gutom. No? Lahat ng antok, gising. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano? Hangin. Okay? Consider ha? Tingnan nyo na ako. Ito ay punta tayo. Sisiguraduhin mo na pag nag-lecture ako, nag-exam ako may isagot ka bakit? Kung wala kang isagot, no? Ibig sabihin, wala kang natutunan. Dahil wala kang natutunan, wala kang isagot, wala kang certificate, papayag ba kayo? Hindi balik. Lahat ay napag-usapan. Ma? Tama? Lahat ay napag-usapan. Okay? Ako maharap sa inyo. Basta kung sintrita, ha? Okay, tignan natin. Video ang iba, hindi nakikita ng kamera. Sumilip lang kayo din at sumikabay. Shout out po sa aking mga sa buhay. Okay. Sam Carbajosa. This is Sam. Ano ba pag-usapan natin? Batas. Yung muna, yung kanina na, di ba? Narinig nyo na natin kanina sa akin. I-shorten ko lang, no? Ang sumari lang to. Sa lahat na ikwento kay Ma'am Sandra. Si Ma'am Sandra, siya po ito ay signatory ng Pilos Certificate. Ako ganito. Siya ay accredited facility na ako. Accredited na ako. No? Kaya ang part niya is part 2. Yung part ko lang, maraming kilos dito, hindi nila part. Bakit? It is about our welfare assistance, just in case of emergency. No? Sir, alam mo bang emergency? Alam mo ba? Alam mo ba? Anong mga sinyalis pag may emergency? Alam mo na ba? Di ba? Okay, magtatanong lang ako. Okay, ilang katanong na lang? Tapos na agad, no? Okay, magtatanong lang. Sino ang mga abroad? Taas yung mga may. Abroad. 5 lang, 5. First timer, taas yung mga kamay. 4. Mas marami ang first timer kaysa isa abroad. Mas marami. Yung hindi tumataas ang mga kamay. Magtatanong ako ulit. Ano kayo? Sagot ang imang yan. Pati alam po sa'yo. Sa abroad naman ako eh. Ulit-ulit na lang to. No? Kaya, bilisan mo na lang. No? Okay. Ang sabi ng buwa, Pilos is a mandatory seminar to all departing contractors. Tama? Not only for first-timer, maging sa mga abroad. Kasi bakit? Maraming pagbabago taon-taon na dapat mong malaman. Ay umalis ka, nasa labas ka ng bansa, bago lang in-implement ng buwa, kailangan may update yung mga OFW. Sino mag-update? Yung Pilos. Ay nasa labas ka ng bansa. No? Yung Pilos na sa Pilipinas, alam mo ba hindi? Hindi. Kasi nasa labas ka ng bansa. Kaya pag sinabi mo, isang bro naman ako eh. Pag tinanong kita, sa Pilos, nakalagay Pilos, di ba? P-D-O-S. P, stand for what? Free. Kasi ang sagot sa akin dito, 21 years sa labas ng bansa. Sir, Philippine. Ex-abroad. Pero ang P ay Philippine daw. Hindi po, free. Meaning, before, mayroong tinatawag na departure orientation seminar. Pre-departure. No? Pag sinabing post, after. No? Yan ang ibig sabihin. Kaya kayo nandito. Ngayon, magtatanong ako. Sino ang mga ex-abroad? No, mga 20 years sa labas ng bansa. Taas yung mga kamay. 20 years. Wala, 15 years. 10 years. 10 years. 10 years. Sir, anong trabaho mo? Painter. Painter. Kayo, ma'am? Pabalik-balik. Pabalik-balik.
Dito ba? Dito ka naman. Yung kapalit. Painter, siya may nakipon. Ano ang bahay? Yes. Ano pa? Ito paano nakatutuwa ng bahay? May isa, may anak. Ako na. May isa ako. Ang anak ko sa ilan? Dalawa. Dalawa. Asawa mo ilan? Isa na. Tama, kasi kung sumagot ka, na mayroon pa. Dahil ka na ng kabila ko. Okay. Ayan. Sige, nung magpidos ka, saan ka nagpidos no? Ito yata sa kabilang mga. Doon sa kabila nun. Nakita mo ba doon nung magpidos ka? Talaga po yan eh. Oh, ang tanong lang, nakita mo ito. Hindi niya nasagot mo, hindi. Hindi niya ako nakita. Kasi, dahil wala naman talaga ako doon. Okay. Ito tamang tiritsahan, ha? Okay. Ngayon, ang tanong, ex-abroad. Sagot ha? Kailangan kong participation. Sumagot lang kayo. Panig yung sa mga first timer dyan. Isigaw nyo, galit. Ex-abroad. Masarap buhay. Buhay ka din eh. Narinig mo. Yan ang sinasabi ko. Sabi naman, ex-abroad. Sabi ng mga first timer dyan. O ang tanong, kasi sa part 2, more on, kay Ma'am Sandra rin, more on encouragement. Pagdating sa part 2, more on discouragement. Kaya 100% ang natutunan mo kanina, malamang after kumakto, ubos na ang excitement na 100%. First time, ang tanong, tuloy, hindi. Subukan ko ang tibay ng dibdib mo. Kasi sinasabi namin, pag isang OFW, dapat patibayan ng loob. Dapat at dapat ikaw ay para. Tama? Kasi ang sagot ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay ko ang gabi. Kaya kanila dito, meron sinasabi, upang inanda ang sarili sa mga panibagong hamon, pagsubok na kaharapin pagdating sa labas ng bansa. Narinig nila. Panibagong hamon, ang pagsubok. Guys, sabi ng mga ex-abroad, hindi. Bakit sila babalik? Kasi kailangan ng pamilya. Ikaw ang ex-abroad ko. Hindi, alam ko hindi ka ex-abroad. Naranasan mo na ba yung maging sobrang hina, sobrang sakit na buhay? Naranasan mo na ba? Pero sobrang sad naman, naranasan mo na ba? Sinabi na mag-isa bro. Kasi hindi masarap. Sobrang hirap. Hinatid ka pa lang sa airport, sobrang hirap yung naramdaman mo nung hinatid ka pa ng pamilya mo. Tama? Kasi bakit? Nung gusto mong balikan mahal mo sa buhat, yakapin. No? Hindi na pwede. Lalo na pumasok ka na doon sa loob ng airport. No? Sa boarding gate. Hanggang sumakay na ng plane. Hanggang lumipad ang plane, kunti-kunti umaangat. No? Gusto mo pag silipin doon sa bintana. Alam mo na hindi ka pwede doon sa upuan nila. Gusto mo pag lumipad. Silipin doon. No? Tama? At sinabing bawal na. Tatayo ka pa. Sobrang sakit. Hanggang sa lumating sa labas ng bansa. Trabaho. Sobrang hirap. Pagod ang naramdaman mo. Pagdating doon, pulang araw pa lang. Gusto mong minang pagkain sa pamilya mo. Mahal mo sa buhay. Walang mag-serve sa'yo. Bakit? Ikaw na lang mag-isa doon. At ibang langit, nakasama mo. Pero nung alaala mo, ginawa mo na lahat. Tawag mo, self-service. No? Hanggang sa kanito ka magkain, ikaw na mismo nag-serve ng pagkain sa sarili. Kaya may isang bagay ka na naalaala. Tinawagan mo ang mahal mo sa buhay. Sa cellphone mo. Hindi lang tawag, video call pa. No? Kaya malakas naman ang signal. Nung makita mo sila, nakita pa rin nila. Pero nung bigla mag-brown out, nawala siya. Nawala pa rin. Sobrang sakit, tama? Kaya isipan mo, pagdating ng isang buwang trabaho, babawi ka na lang. Dahil kung babawi ka na, magpadala ka na sa pamilya, anong naramdaman mo? Sobrang sakit. Yan ang ibig sabihin, ma'am. Hindi na sobrang hirap, sobrang sakit. Pero sobrang sakit naman. Pero ang tanong, dahil ako padala ka na, sumaybayan nyo lang. Ako hindi ako nawala sa tabi ko, pag ikaw ay mainipin, kadalasan yan ang mga audit tayo pulis sa hindi ng tagumpay natin sa labas ng bansa. Mainipin eh! Okay ngayon, nakapagpadala ka na, ang sarap ng pakiramdam mo at ang mahal mo sa buhay. Pero ang tanong ko lang, sino ang may masarap na pakiramdam? Ikaw na nagpapadala o yung pinapadala mo? Pinapadala mo. No? Kaya bakit? Kung matanggap nila, ang pumasok lang sa isipan, ito lang, wow, may kasunod pa to. Pero after 1 month, sunod isang buwan, oh, wala pang isang buwan, tumawag naman sa'yo, ano mo naramdaman mo? Hindi pa tapos, ang isang buwan, 15 days pa lang, akala nila sa Pilipinas ka nagtrabaho. Ang sobrang hirap, ma'am, tama? Tapos, hanggang pagdating ng isang buwan, no, na-delete pa palang sahod. Ang sobrang hirap talaga. Kaya ganun ang naging sitwasyon ng mga OFWs pagdating sa labas ng bansa. Kaya mga first timers, ihanda nyo. Ang mga sarili. Bakit? Sabihin niyo sa mali sa buhay. Hindi madali.
Nabanggit ni Ma'am Sandra din kanina, pero sana makasolve kayo. Yan po ang panalangin natin. Kaya ako nandito sa case of communities. Ngayon, unang tanong. Unang tanong ko. Magtatanong ha. Dapat, kasi pag lahat ng may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100% na excitement niya. Magtatanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas mo kamay. Nakapag-sign na. 8 lang ang nakapag-sign. Sino hindi ka nakapag-sign ng kontrata? Taas mo kamay. 9. 8. Mas marami ang 9, tama? Pero mayroon talagang tigasin. Hindi tumataas ang mga kamay. Bakit? Ang nasa isipan na lagi, bilisan mo kasi dito na kami. Mabilis talaga. Okay, tingnan natin. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko nang malaman. Kaya ako nagtatanong. Dahil alam ko na, mayroon akong sasabihin sa inyo. Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW pamumulitos. Dapat siya nakapag-sign na nakontrata. Sabi niyo ba? Kami na excited ka. Bakit kami wala? May ibig sabihin, yung 100% excitement mo, bawas na 20% ang natira is 80% na lang guys. Sa part ko, more on realities. Lahat ay totoong nangyayari at naayon sa batas. Dapat mo malaman. Kung upload ka ngayon mo na lang, pasalamat ka. Bakit? Nalaman mo ngayon. No? Nalaman mo na ngayon. Dapat, ikaw ay nakapagsin ng kontrata at dapat, after mag-pilis, sisigurin mo ka-alis ka. Bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at alistahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-declare na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas, 60 to 90 days. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, wala na siya sa Pilipinas. At dapat wala na siya ngayon dito sa loob ng Pidos. Sabi ni Talon, bakit na ngayon dito kayo? Ibig sabihin, guys, another 20% ang mapabawa sa'yo. Ang tira ay 60%. Kaya kung kanina, super saya ka, tawa din. Pagdating sa karto, aatinin ka ng sobrang antok na parang hindi mo na kaya. Pero gutom ka man, na wala pa rin ang gutom mo. Bakit? Magbawas na naman ako ng 20%. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka maalis sa loob ng 2 buwan? Kasi hindi ka na nakapag-sign ng kontrata, hindi ka na nakapag-fuse, ang hindi ka na nakapag-file ng placement fee. Kapag payag ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ka maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Salary ka dyan. Bakit saan ito super laki? May ibig sabihin, normal lang. Bawas naman, ng 20% ang excitement mo. Ang natira is 40% na lang. Kamusta? Ang tanong, tuloy. Magtanong ako dito, dapat pag sumagot kayo, tuloy ang dapat. Walang susuko, walang atrasan. Kaya pag na-memorize mo yan, wala nang ibsa mamaya. Okay. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel, o restaurant, wala sa nabanggit lugar. Dapat saan? Hindi daw kung isa rin ng mga project. Sa Gcash. Patay ka ng para. Dapat sa loob ng agency. Tama? O kung nangyari sa'yo, guys, another 20% ang mababawa sa'yo. Ang natira is 20%. Hindi ako nagbibiro. Ha? Parang Diyos. Di ba ito to? Dapat! Sa loob ka ng agency nagbayad. Sabi ba, ay pinamilinda naman kami. Yung pinamilinda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira yun. No? Para katakot-takot, hindi po ko natakot. Sinasabi ko rin ito. At dapat pag nagbayad, ay may ibang pakulang na. Yung resibo, sabi ba, sabi ko naman ito. Walang resibo. Ingat, may resibo. Kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko. Wala nang matibila. Guys, ayaw ko. Nauling araw, ikaw ay isa sa tatawag sa akin. Pero pag tatawag naman, nandiyan ka rin ako. Dapat nandiyan pa rin kung inireklamo. No? Huwag mo akong pahanapin ng wala. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko. Wala pa itong mga kilos. Trabaho ko ngayon. Bakit ano nangyari sa amin, Mr. Sam? Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, may kasi you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of the Public Act 8042 of Anti-Electronic Law 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat niya, kung nangyari man sa inyo, i-inform nyo agad ng inyong agency. Bakit? Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Ang purpose lang, makakamulimbat ng malaking rally. Okay? Didiktimahan ilang pala kayo. Meron ba ditong kulay?
Meron. Malaysia. Africa. Meron. Japan. Japan. Japan meron. Czech Republic meron. US meron. Guys, nagtatanong ako kasi ang problema ng Pilipino. Ayaw ko. Isa sa inyo dito. Tatawag sir. Nadali ako ng 280,000. Last 3 months. Mga professionals, sila mga teachers. No? Ingat. 170,000 bawat isa naman. Mga taga Batangas. Ingat. Last month of November lang, isang tao lang din, 280,000. Kaya nakarating ako sa Palawan, Laguna. Ingat. Nating ako kahit saan-saan. No? Walang pinipiling oras pag biktimahin mo yung OFW. Wala akong pinipiling oras pag pinupuntahan kita. Kaya ingat. Lahat ng pangyayari mo, lagi nakalive yan sa ito. Lagi nakalive sa ito. Pag sinabi, pag narinig mo, wala sa nila ito ang Paris. Sabi ko sa kamag dito, sa pagbawal ka. Ako yun. Sa isang radyo, pag sinabi, wala sa lusod na makatid sa patak 141, ano wala si Pyramid, tulong mga 50,000 watts. DWRC! Ako rin po yun. Sa isang diaryo, ako si Kagakay natin. Sa isang diaryo, ako si Latiko ng Bayan. Kaya ingat kayo. Ingat kayo. Lumayo naman ako doon! Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel. Ang Kaagapay, ECTV. Kaya naka-live, anytime, nandiyan, lahat ng pangyayari, ito, ngayon, ang tumutulong pag may problema sa labas ng bansa. Nakarating man din kung saan-saan, hindi kayo pwede kang ginag. Hindi katulad ng iba, kung kailangan pa lang tayo, no, kasi gusto mong viral, nandoon agad. Ngayon wala na rin. Ang Kaagapay, ECTV, anytime, nandiyan para sa inyo. I-search nyo, Kaagapay. Sa inyong cellphone. Kanina, picture kayo yan, di ba? Pero wala rin akong maalis. Napa may kita? May kita? I-search nyo. Kagapay. Search. Cellphone. Kagapay. Space. ACTV. Andyan. Search nyo. Kagapay. Space. ACTV. Sa YouTube channel. Search nyo. Makikita nyo dyan. Pag na-search nyo, nakasalamin kulay itim, nakasumbrero kulay itim. Nakita nyo? Kagapay. Space. ECTV. No? Sa YouTube, Kagapay, space, tapos S, letter C, as in Charlie, TV. No? Yan. Pag nakita niyo, yan, nakasumbrero kulay itim, nakasalamin. No? Kulay itim. Pag nakita niyo, wala kayong ibang gagawin. Kumini, subscribe niyo. Bakit? Yan, ang remembrance ko sa inyo. Ayos, di ba? Yan. Ayos, di ba?